Annyeonghaseyo, it's me again, Moonju JV, and welcome back to my channel. Let's talk about YouTube Analytics. Ang Analytics, ito po yung metrics kung saan makikita natin ang performance ng video or channel natin. Bilang creator or small YouTuber, mahalaga po na alam natin kung paano i-check ang data ng video natin to improve our channel. Let's go to YouTube Studio, Analytics, and makikita natin Channel Analytics. Ito po yung overall performance ng video or channel natin. Overview. So, dito sa overview, makikita po natin dito ang views, watch hours, subscribers na nagay natin for the last 28 days. And kapag YouTube partner ka na or monetize ng channel mo, makikita mo na rin po ang estimated revenue mo. Real time, kapag meron po tayong bagong upload, makikita po natin dito ang views na nagay ng video natin for the last 48 hours. Let's move on to Content tab. Dito sa Content tab, makikita naman natin new viewers, returning viewers, subscribers, views, impressions, and how they lead to watch time. New viewers, ito yung bago sa channel mo at nanood ng video mo. Kapag marami kang new viewers, ibig sabihin, interesado sila sa topic or video mo. Ang returning viewers, ito naman yung mga nakapunta na sa channel mo at nakapanood na ng video mo. At bumabalik sila para manood ulit ng video mo. Subscribers, ito naman yung mga nag-subscribe sa channel mo. So, kailangan mong tingnan kung tumaas o bumaba ang subscriber mo. Halimbawa, meron kang video na tumaas ang views and subscribers mo, pwede ka pong gumawa ng ganyang klaseng content ulit. Pero kung napansin mo na bumaba ang views and subscribers mo, kailangan mo pong gumawa ng content na makukuha yung attention ng viewers. Views, ito naman yung total number ng viewers na nanood or yung total number ng views na nagain ng video mo. Impressions, ito yung number of times or total number of times na ipinakita or sinuggest ni YouTube ang thumbnail natin. Click-through rate or CTR, ito naman yung pag-click ng audience sa video natin after nilang makita ang thumbnail. Or ito yung percentage ng pag-click and watch ng audience sa video natin. Kasi po, hindi lahat ng nagkiklik ay pinapanood ang video natin. So, ang click-through rate or CTR, dito natin malalaman kung effective ba ang title, thumbnail, and keywords na nilagay natin sa video natin. Average view duration, ito naman yung minute or gaano katagal pinapanood ng viewers ang video natin. Sa mga hindi pa po nakapanood ng video ko about impressions and click-through rate, i-click nyo na lang po ang card na magpa-pop up dyan sa taas and it will lead you to the video. Bago tayo magpatuloy, shoutout muna kay Ma'am Soy, Sir Flavio, Dakilang Pare Koy. Thank you din po sa mga tinapos ang video ko at mga nag-rewatch ng video ko. Thank you kay staff, Sis Jenny's Official, Sis Adventurous Ann, and Sis The Coins Farm Vlog. Kung gusto mong ma-shoutout kita sa next video ko, comment ka lang ng Yellow Heart, Moonju, JV. Thank you so much po sa lahat ng nanood ng video ko. Traffic source, basically dito po natin malalaman kung paano or saan nakita ng viewers ang video natin. Pwedeng nakita nila sa shorts feed, channel pages, YouTube search, browse feature, and other YouTube features. Now let's move on to audience tab. So makikita natin dito ang total number of returning viewers or yung mga nakapanood na sa channel mo at nanood sila ulit. Ang unique viewers, ito naman yung estimated number ng viewers na pumunta sa channel mo at nanood ng video mo. Kapag marami kang unique viewers, ibig sabihin buhay na buhay ang community ng channel mo. Sa baba, makikita natin yung activity ng audience natin across our channel. Makikita din natin dito kung ilan yung new viewers for the last 90 days. When your viewers are on YouTube, ito po yung time or hours na maraming active viewers sa YouTube. For example, Tuesday at around 10 to 11 p.m., marami pong nanonood sa'yo. So, yan po ang best time to upload your video. At magugulat na lang sa YouTube at sabihin niya na, aba, kaka-upload lang ng video na to, marami ka agad ang views. So, there's a possibility na i-recommend ni YouTube ang video mo. Makikita din ng mga subscribers na nag-turned on ng notification
at watch time na nag-gain mo sa mga nakasubscribe at hindi pa nakapag-subscribe. So kung nanonood ka ngayon at hindi ka pa nakapag-subscribe, i-click mo na po ang subscribe button at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga video kagaya nito. Dito sa age and gender, dito mo naman makikita ang majority ng viewers mo. Halimbawa sa akin, majority mga lalaki at 35 to 44 years old ang karamihan na nanonood sa kanila. Makikita mo din dito ang channel at video na pinapanood ng viewers mo outside your channel. So dito ka makakakuha ng idea kung ano yung magandang video na i-upload para makuha mo yung attention ng viewers. Formats na pinapanood ng viewers, halimbawa gusto nila ng long form video, short form video, or live video. Makikita din yung bansa na meron kang pinakamaraming viewers at top subtitle mo. Next is Revenue tab. Bago tayo magpatuloy, alamin muna natin ang CPM and RPM. CPM stands for Cost per Mille, or ito yung handang ibayad ng advertisers kapag lumabas ang ads nila ng 1,000 times sa video mo. Or ito yung revenue natin from ads. RPM or Revenue per Mille. Ito naman yung accurate number or exact amount na na-earned natin per 1,000 views. Or ito naman yung revenue natin sa channel membership, super chat, super thanks, and super stickers. So, balik tayo sa revenue tab. Ito yung revenue natin for the last 28 days. At nandito din yung kinita natin sa isang buwan. At sa baba, makikita din natin kung saan tayo kumita or nagkaroon ng revenue. Kung sa watch page, ads, membership, shorts feed, super chat, super stickers, and super thanks. At dito sa right side, makikita naman natin ang content performance. Inspiration tab, dito naman tayo makakakuha ng idea kung ano yung magandang video or yung mga patok na video. That's all for today, guys. If you have any questions, suggestions, corrections, feel free to do so. Thank you so much for watching, guys. God bless. Perfect.